Guys, good morning at welcome sa Pasyal Tayo. At welcome din dito sa The Enchanted Island of Siquijor. Dito yan sa Visayas. Guys, samahan nyo kami as we travel around this island. Kaya sit back, relax at enjoy nyo lang ang 30 minutes ng ating samahan. Dito lamang yan sa Pasyal Tayo sa Siquijor. Upon arrival sa isla, ito ang una nyong makikita, ang Welcome to Siquijor sign na matatagpuan sa tapat ng St. Francis de Assisi Church. Ilang lakad lang ito mula sa pier. Ang landmark na ito ay kilala rin bilang Siquijor Triangular Landmark na ipinatayo ng Barangay Council ng poblasyon noong taong 2003. Our next stop is right in front of the sign. Ito ang simbahan ng St. Francis of Assisi. Ang simbahan na ito itinayo noong February 1, 1783. Ngunit dati ito lamang ay gawa sa nipa leaves. Taong 1795 naman nang sinimulang gawing bato ang simbahan na ito sa pamamagitan ng used coral stones bilang pangunahing materyales, at natapos naman ito ng taong 1831. Ilang metro mula sa simbahan ay mapapansin din natin ang bell tower na ipinatayo noong taong 1891, at dati nagsisilbi itong watchtower para maprotektahan ang isla laban sa mga kalaban. After a short ride, we arrive on our next stop, ang Siquijor Boulevard. Matatagpuan ito sa Circumferential Road, ilang metro lang din mula sa pier. Ito ay nagsisilbing pasyalan at tambayan ng taong bayan at mga kabataan. Dito rin tayo naghapunan noong unang gabi natin dito sa isla. Kung hilig nyong mag-beach, naku, magsasawa kayo sa Siquijor dahil napapaligiran ito ng dagat. Kaya naman, sa susunod nating pupuntahan, i-ready nyo na ang inyong mga panligo. On our second stop for this Siquijor adventure is the Paliton Beach. Paliton Beach is often called by the locals as the mini Boracay of Siquijor. May haba ang Paliton Beach ng mahigit kumulang sa 50 metro. Powdery o malapulbos ang buhangin dito. Malinis din ang tubig at ayon nga sa karamihan ng mga banyagang turista ay parang Caribbean ito. Relaxing ang atmosphere, lalo na kahit tanghaling tapat dahil sa mga nakapaligid na puno. May ilang mabibilihan din ng mga pagkain kung abutan ka ng gutom while swimming. Isa rin sa activities na pupwede nyong magawa dito ay subukan ang kanilang giant swing with matching human drone for your souvenir video. Next stop is the Pitogo
Cliff. This is the Pitogo Cliff here in San Juan, Siquijor. The name Pitogo was derived from the name of the trees that is growing here, the Pitogo trees. This cliff is 40 feet in height, but if you are an adventure junkie, there is a 20 feet jumping zone over there. Alam nyo ba, ang puno ng Pitogo ay isang medicinal plant dahil ang dagta nito at ang ugat ay nakakapagpagaling ng mga malalang ulcer at iba pang impeksyon. Ang dahon din nito ay maaaring kainin, ngunit may tamang proseso para matanggal ang lason nito. Sa mga gusto namang mag-cliff diving ay pinapayagan naman dito sa cliff. Ngunit ipinagbabawal na ang pagtalon sa mataas na bahagi para maiwasan ang aksidente. Isa din ito sa lugar sa Siquijor kung saan mo makikita ang magandang sunset sa isla. Nga pala, matutulis ang bato sa paligid ng lugar na ito, kaya dapat tayong mag-ingat para di maaksidente. Sumunod naman natin pinuntahan ang sikat na Old Enchanted Balete Tree na pag-aari ni Sir Butch Duran Jr. Una-una po kasi dito talaga ako lumaki. Ayon sa mga matatanda namin dito noon, meron daw talagang nakatira dito. Nagpapakilala na nga, sabi nga nila, si Pablo Cabibo po ang nakatira dito na yung enchanted person. Noon yun ang sabi nila, hindi ako lubos na naniniwala, pero sa ngayon naniniwala na ako, kaya hanggang ngayon nagpaparamdam talaga sa amin. Hindi lang isa, 2 beses na nagpaparamdam sa amin ang nakatira dito na si Lolo. Tinatawag namin na Lolo Pablo. Kaya tinatawag namin, binigyan ko itong pangalan na Old Enchanted Balete Tree. Marami na ngang kwento ang natunghayan ng Old Enchanted Balete Tree. Ngunit ang tanong ng karamihan ay ilang taon na nga ba talaga ito? Ayon po sa DENR, pero hindi nila dinaan sa carbon tasting. Binabasehan nila ang laki saka yung tayog niya. Ayon sa kanila, hindi bababa sa 400 years. Ang punong ito rin ay ang nagsisilbing silong sa mga bumibisita rito sa lugar, lalo na sa mga nakatampisaw na turista sa fish spa sa paanan ng puno. Dati talaga ito, labahan lang ito namin noon. Dinedevelop ko. Itong isda na dito, talagang noon pa na dito na ito. Tinatawag namin ito na pait-pait. Noon. Pero sa ngayon, tinatawag ko na Dr. Fish. Kasi kinukuha niya yung mga dried skin at habang kinukuha nila, kinakain nila, kiliting-kiliti naman yung mga turista. Itong isda na to dito is talagang native na ito. Dito na talaga to. So, nandito tayo sa Old Enchanted Tree. Dito yan sa Siquijor. Kung mapapansin ninyo, meron ding fish spa dito. At kagaya nga ng sinabi ng may-ari kanina, ito daw mga isda na ito ay dito na nakatira. At dito na din sila nanggaling. So tatry natin yung fishes ba. Kaya lang nakakatakot kasi may mga malalaking isda. Ngayon may tilapia. Pero nakakakiliti. Sa ating pagpunta ay iba't ibang nasyon ang nadatnan natin na kapwa nag-e-enjoy. Napansin din natin na pinapangalagaan ng namumuno ang kalinisan dito sa lugar na ito na sadyang ikinatuwa natin.
Sa paligid nito ay may ilang mga kainan at souvenir shops na pwede nyong mabilhan ng mga pasalubong. At higit sa lahat, affordable ang mga ito. Tunay ngang isang tagumpay ang naidulot ng Old Enchanted Balete Tree kay Sir Butch. At higit sa lahat, ipinagpapasalamat niyang nakapagbigay din siya ng tulong sa iba. Sa sariling akin, tuwang-tuwa po talaga ako dahil una, nakapagbigay sa akin ng hanap buhay at saka pangalawa, ang dami ko pong natutulungan ng mga kumbaga ang community impact ko po sa komunidad ay napakalikan na po. Ang dami ko pang napa-eskwela. Sa ngayon, may 26 na colleges ako, mga bata. Nakapagbigay ito sa amin ng napakalaking importansya para sa aming hanap buhay, sa aming lahat-lahat na aspect na. Hindi lang ako kundi lahat na buong probinsya. Sa ating pagbabalik ay sasakay tayo sa walis at marami pang iba. Dito lamang yan sa Pasyal Tayo. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, sasakay tayo sa walis. At dito nga sa Hapitanan, magagawa nyo yan. Maliit lang ang lugar na ito. May kaunting Instagrammable points. Pero ang main focus ng lahat ng turista ay ang makasakay at makapagpa-picture na mukhang nakasakay sa mahiwagang walis. Well, may kaunting training lang at tamang posing para makuha nyo ang perfect shot. Kagaya ng mga ito. Our next stop is the Lazi Church. This is the San Isidro de Labrador Parish here in Lazi, Siquijor, also known as the Lazi Church. Ang simbahan ng Lazi ay itinayo ng taong 1884 na sinundan naman ng pagpapatayo ng bell tower ng sumunod na taon. Kagaya ng ibang mga lumang istruktura, ang simbahan at ang kumbento ay gawa sa coral stones at mga matitigas na kahoy. Alam nyo ba, ang sahig nito at mga retalbo o religious paintings ay orihinal pa? Ang simbahan at kumbento ay naipagawa sa pangangasiwa ng Agustinong pari na si Father Toribio Sanchez. Sa tapat naman ng simbahan ay matatagpuan nyo ang kumbento. Lazi Church is also known for its huge convent that was declared a national cultural treasure by the National Museum of the Philippines. It is also nominated for the UNESCO World Heritage Tentative List since 2006 under the collective group of Baroque churches of the Philippines together with the churches of Boljun, Giwan, Lobok, and Tumaini. Sumunod ay pinuntahan naman natin ang pinakamalaki at pinakamagandang waterfalls ng isla. Welcome to Cambugahay Falls. Sa entrance nyo matatagpuan ang 135 steps pababa sa Cambugahay Falls. Medyo matarik ang baitang at kami ay inabot din ng ilang minuto pababa dito. Pwede naman kayo magpahinga kung medyo napagod kayo. Upon reaching down ay mapapawi naman ang pagod nyo
pag nakita nyo ang napakagandang waterfalls. Iplalangoy kayo ha, be sure to wear life jackets kasi medyo malalim dito. May lugar namang mabato kung gusto nyo lang umupo at magtampisaw. And for your safety, dapat may wet shoes ha kasi medyo matalim ang mga ito. Meron ding swing dito kung adventure junkies kayo or if you want to just experience the falls, mag-raft ride na lang kayo. May ilang mga gazebo at toilets din sa area at gayon din mga basurahan para mapanatili ang kalinisan. This time, another beach ang ating pupuntahan. Guys, welcome to Salagdoong Beach. One of the many beaches you can visit here in Siquijor. Ang Salagdoong Beach ay pag-aari ng Hotel Agripino. Unlike sa Paliton, kung hilig nyo mag-snorkeling ay dito ang dapat nyo puntahan dahil ayon sa karamihan mas marami ang makikitang mga isda dito. Medyo mabato din ang paligid nito. Ngunit mas marami pa rin ang turistang pinipili na mag-stay dito. Bukod sa Pitogo Cliff, ang Salagdoong Beach din ay kilala sa mga gustong mag-cliff diving sa kanilang 35 feet na platform. Relaxing ang atmosphere at malinaw din ang tubig dito. Dito din sa beach na ito ako nag-swimming. Mainit, ngunit enjoy naman. Alam ko nagutom kayo sa ating pamamasyal at ang susunod naman nating pupuntahan ay ang sikat na panaderia dito. Ito ang Pan de Bisaya na pinasikat ni Ma'am Lilibet Viernes sa loob ng 12 taon. Iba siya sa karaniwang panaderia dahil may kakaiba siyang sangkap na hinahalo sa tinapay. Kasi mano-mano lang. Pag kami, yung pangpaalsa pod niya, iba sa sa bikiri. Kasi yung pangpaalsa namin, nilagyan namin ng tuba, yung tuba na white. Pag amoyin mo, mas iba ang amoy sa Pan Bisaya. Marami ang klase ng tinapay. At kung nandito kayo ay talagang nakakatakam ang lahat. Ang special namin dito, yung tinawag na bukayo, then torta, and cheese. Yan ang best seller namin. Pero may iba pa, may tinalay, tinawag ng tinalay, then pan de munggo, then may kami additional na macaroons na Bisaya. Siyempre, di natin papalampasin na hindi matikman ito. So nandito tayo sa Lilibet's Pan de Bisaya. Still dito yan sa Siquijor. At sabi nila, isa sa specialty dito ay yung tinatawag na torta. So susubukan natin. Anong bukayo? Masarap siya, sakto lang yung kanyang tamis. Sakto lang din yung alat niya. Tsaka, kung titikman ninyo, siya siyang mamun sa atin sa Manila. At meron nga siyang kalasa na isang sikat na mamun. Try ninyo, Lilibet's Pan de Bisaya. Kung napansin nyo, pugon style ang pagluluto nito. At uling pa ang kanyang ginagamit. Mas mabilis itong makaluto ng tinapay at nakakapagbigay din ito ng kakaibang lasa na mas nakakatakam. Napakasarap talaga ng mga tinapay dito.
Kung alam nyo lang ay ilang beses ako napakain ng iba't ibang mga flavors ng Pan de Bisaya. Kaya huwag nyong papalampasin ito dito sa Siquijor. Subukan ninyo ang aming tinapay dito sa Siquijor na Lelebet Pan Bisaya. Sa ating pagbabalik, ay mas kilalanin pa natin ang Siquijor. Dito lang sa Pasyal Tayo. Sama-sama tayong tumawa, pasyal tayo, tara na. Ang huli nating pinuntahan ay ang simbahan ng San Agustin sa San Juan, Siquijor. Ang simbahan na ito ay dating parte ng St. Francis Assisi Church, ngunit noong administrasyon ng mga Agustinong pari, ihiniwalay ito noong September 14, 1963. Ito ang Siquijor, pangatlo sa pinakamaliit na isla sa Pilipinas kung dami ng tao at laki ng lupain ang pagbabasihan. Kabilang ito sa probinsya ng Negros. Ang Siquijor ay matatagpuan sa timog ng Cebu, timog silangan ng Negros Oriental, timog kanluran ng Bohol, at hilaga naman ng Mindanao. Ang pangalang Siquijor ayon sa alamat ay galing sa pangalan ng isang Kastila na si King Datu Quixote. Pagdating ng mga Kastila sa isla ay nagpakilala ang hari na ito bilang si Quixote or I am Quixote. Dahil sa di pagkakaintindihan, akala ng mga Kastilang dumating ang pangalan ng isla ay si Quixote. Lumipas ang panahon, ang pangalang si Quixote ay naging Siquijor. Bukod dyan, marami pa ang mga alamat sa pinagmulan ng pangalan ng islang ito. Dati ang Siquijor ay kabahagi ng Negros Oriental, ngunit noong ika-17 ng Setyembre taong 1971, under RA 6398, hiniwalay sa Negros ang probinsya dahil sa napakagandang sariling kultura nito. Hindi gaano puntahan dati ng turista ang isla ng Siquijor, ngunit lumipas ang panahon at unti-unting nagbago. Sa kasalukuyang panahon nga ay niyayakap naman din ng mga nakatira dito ang mga turistang bumubuhay sa isla, pati na ang pagpapakilala ng mga puntahan dito. Kilala ang Siquijor dahil sa kulturang kakaiba nito na madidinig natin sa kwento ng ating mga kababayan. Likas ang kagandahan ng probinsyang ito. Maliit, ngunit maganda ang kasaysayan. Yung mga turista, palagi man sila magpunta dito, sabi nila ang ganda ng Siquijor. Tapos makita nila ang mga dagat, white sand, then sa bundok, mas okay po sa ila. Iniimbitahan ko kayo na pumunta dito sa Siquijor para makita ninyo naman yung gaano kaganda ang mga pictures namin. Ang dami yung mapupuntahan po. Kagaya ng Kambugahay, sa Lagdoong, Little Boracay, Pitugo, at saka lalong-lalo na itong fish pan natin dito sa Old Enchanted Balete Tree. Kikilitiin kayo ng aking mga isdang maliliit na isda na to. Yung recommended po tayo yung Paliton Beach, Pitugo Cliff, yung Balete, yung Broomstick Challenge, yung Lassie Convent and Lassie Church, yung Kambugahay at Saragdoong. Yun talaga kasi accessible, tapos maiikot mo ng kahit isang araw. Of course, Siquijor is almost everything, like a small Philippines. Around Siquijor whole Siquijor is like island resort already. So you're going to the mountain, 10 minutes
doon ka na sa mountain, 10 minutes drive, go back to the beach. We have protected areas with white sand beaches din. May bars kami, may nightlife din kami, may mga convenience stores din kami. Yun, parang a little of everything na dito sa Siquijor. At saka yung mga tao dito sa Siquijor, hospitable talaga. Dati, kami lang tao dito, yung palagi kaming maririnig na ay Boracay, Bohol, Panglao, Cebu, yun ang talaga ang mga destinations dati. Like ngayon, parang Siquijor is one of the prime destination for tourists na. The moment by accident which resulted in stepping off the boat at the port of Siquijor, you could immediately feel that Siquijor has a different vibe. It's a more relaxed vibe, it's more laid back, it's more not fancy, it's just a genuine island with good, nice, decent people. And I think I could say for everybody that has been to Siquijor, they always feel welcome. They feel that, yeah, they are greeted with a big smile and happiness. O ano, naengganyo na ba kayong bumisita dito sa isla? O, anong hinihintay nyo pa? Kaya pack your bags at mamasyal sa isla ng Siquijor. At syempre, bago umuwi, huwag niyong kalimutang bumisita at bumili sa mga souvenir shops dito sa isla para makatulong tayo sa kanilang kabuhayan at ekonomiya. O tara, pasyal tayo! At yan ang ating pamamasyal na ginawa sa Siquijor. Alam po marami ang nagtatanong sa inyo kung paano tayo nagpunta dito sa islang ito. Well, kami ang aming ginawa ay nagpunta muna sa Tagbilaran City sa Bohol at sumakay ng fast craft from Bohol to Siquijor. Pero pwede din kayo mag-travel papuntang Siquijor from Dumaguete. So, ang port of entry natin is Lazi, pinaka-main na syudad sa Siquijor. Pero meron ding isang part sa Siquijor na pwede nyong puntahan. Ito yung Larena. Kaya lang it's 1 hour away from Lazi Port. Kung meron kayong mga question, suggestion o gusto nyong dalawin namin yung lugar ninyo, ay maaari lamang kayong mag-message sa mga contact numbers na nasa ibaba ng inyong screen. Sana nag-enjoy kayo sa ating episode. Next week ulit ha. Samahan nyo muli kami. Dito lamang yan sa Pasyal Tayo.